Alam mo ba na ang kalagayan mo ngayon ay halos suma total ng mga tinanggap mo at mga tinanggihan mo? Totoo na maaaring may mga bagay na hindi mismo ikaw ang may dulot sa sarili mo, pero hindi pwede na hindi natin kilalanin ang ating responsibilidad sa kinalalagyan natin sa kasalukuyan. Kapag inoobserbahan ko ang buhay ng mga bata, madalas ay napapaisip ako, paano kayang mula sa simpleng buhay na walang masyadong komplikasyon at mabibigat na responsibilidad, ay nagiging isang adult na gulong-gulo sa kinahihinatnan ng kanyang buhay. Sa pagitan ng dalawang seasons ng buhay, yung panahon ng pagkabata at pagtanda, ay ang mga napakaraming mga kapasyahan na siyang huhubog sa buhay ng isang tao. May mga bagay na hindi tama pero gugustuhin at ipaglalaban pa. At mayroong mga bagay na tama pero aayawan at iiwasan pa. Meron kasing mga bagay na masaya sa umpisa pero dusa ang dala sa dulo. At meron ding mga bagay na mahirap sa umpisa pero kaayusan ang ibubunga. Kaya kung magpapasya ay hindi talaga pwedeng yung saya at kasalukuyan lamang ang iisipin. Dahil ang anumang tanggapin mo ngayon ay huhubog sa iyong buhay. At kung ano rin ang tanggihan mo ay maaari ding pagsisihan bandang huli kung ito yung tama pero hindi ginusto. Ang sabi ng Salmo 86 verse 11, Panginoon, ituro niyo sa akin ang inyong pamamaraan at susundin ko ito ng may katapatan. Bigyan niyo ako ng pusong may takot sa inyo. Nakasaad sa verse na ito ang paraan upang mapag-ingatan ang ating sarili at hindi makagawa ng mga kapasyahan na balang araw ay pagsisisihan natin. Hindi lang ito tumutukoy sa kung ano ang dapat piliin, kundi sa pamamaraan ng Diyos. Ang pamamaraan ay may kinalaman hindi lamang sa tamang pagpipilian, kundi sa mga values na magdadala sa atin sa tamang kapasyahan. Minsan kasi, gusto lang nating malaman kung ano ang pipiliin at hindi tayo interesadong magpahubog sa Diyos upang ma-develop sa atin ang tamang values. Ang tunay na tagumpay ay hindi lang ang pagpili ng tamang opsyon, kundi ang pagyakap sa tamang values o mga pamamaraan. Hindi lang tungkol sa isang desisyon, kundi tungkol sa pagbabago ng lifestyle na magdadala sa tunay na kaayusan. Ang lifestyle na may pagsunod at pagtalima sa values na nais ng Diyos ay siyang lilikha ng isang buhay na makabuluhan at tunay na pinagpala. Hindi madali, pero makakaasa ka na kapag ang kalooban ng Diyos ang iyong pinili, ang suma total, hindi mauuwi sa mali ang iyong pagpili. Kaya, asa ka pa ha?